Clemente alias Tado, ibibigay ko ang Mexico. Mabait ako ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga kasama, kaiksuunan mga maguloy. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you thank you. At isang honor yun nandito kami. Isang honor. Kasama namin yung mga commander ng Filipino Guerrilla Forces. Awag nyo ng itaas yung kamay nyo. Makikilala kayo nandito. At yung mga nakikinig na Filipino Guerrilla Forces all over the country. One time, big time. Okay, one time, big time. Tapusin na natin to. Tapusin na natin to. Kasi mali Okay. Bakit tayo nandito? Hindi pa nakakilala sa akin. Ako si... Ano pangalan mo? Dado Enrique. PMA class 1983. Yes. First captain ng klase. Ibig sabihin nun, barumbado. Baron ng klase. Scout Ranger, US Ranger, Airborne, lahat na nuclear, biological, chemical defense, cook, sundan ng kanin, mamamatay tao. Noon yun, ngayon hindi na, mabit na ako. Walang salam sa inyo. Okay, bakit tayo nandito? Kung tatandaan ninyo, 2 taon mula noon, may 10 taong kumandidato. Humingi ng tulong natin. Humingi ng tulong, pinaunlakan natin. Pinakinggan natin yung sinasabi niya. At binigyan natin ng oras natin. Binoto pa natin. Ako binoto ko. Sa iba hindi binoto. Pero ako binoto ko. Binigyan ko siya ng oras ko. Na kahit ako walang pakialam, binigyan ko siya ng oras. Ngayon, fast forward, 2 taon na lumipas. Bakit ako nandito? Bakit kayo nandito? O bakit ka nandito? Nabudol! Nabudol. Minus 1, 31 million, minus 1. 30 million, 999,999. Minus 1, 39 million, 999,990. Diba? Bakit kayo nandito? Marcos Alex dyan! Ikaw, wag naman. Yan mo na. Wag naman. Galit Maka-altipresyon. Ngayon, ba't tayo nandito? Ba't ako nandito? Gusto ko i-share sa inyo. Kami mga ng grupo ko, kaya kami nandito. Kasi gusto namin humingi ng oras sa kanya. Binigyan ko siya ng oras. Binigyan natin siya lahat ng oras. BBM, bigyan mo ng oras ang taong bayan. 2 taon na lumipas. Masama ba yung magbigay ka ng oras para sa taong bayan? We are seeking redress. We are seeking redress for our grievances. We are seeking answers. Baka masira yung speaker. We are seeking answers for whatever na kayo nararamdaman ninyo. Mataas ang bilihin. Yung bigas na pangako. Sandama ka ng pangako ginawa, may pabahay. Nagawa ba? Hindi. Hindi. So, nandito tayo para gusto natin bigyan tayo ng pansin. Binibigyan natin siya ng pagkakataon. BBM, kung nadidinig mo ako, binibigyan namin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinanaing ng taong bayan. Number 1, you take a hair follicle drug test. Pero alam namin, di mo papansinin. Bakit? Kasi alam mo, positive ka. Diba? You take a hair follicle drug test. That's the grievance number 1. Yon ang gusto namin resulta. Number 2, ano ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan? Number 1, yung binitang ginto. Sana po tayo pera. We want explanation. Ano yung nangyari sa PhilHealth Fund? We want explanation. Ano nangyari dun sa 1.4 billion na flood control program na bumabaha pa rin? Tapos doon wala namang walang bakal. Yung simento. Tapos hinahanap niyo yung barko na tumama doon sa flood control project na yan, hinayupak na yan. Tapos doon, ano nangyari doon sa PhilHealth, 89 billion? Ano nangyari? Hindi natin alam, no? Ano nangyari doon sa mga pera? Oy, Maharlika Kapan! Thank you. 500 billion na pondohan ng 250 billion, nasaan na? Kumikita ba?
Pera ng taong bayan yun. Pera yun ng mga empleyado. And yet, walang sagot. Pero kayo, sinasagot ninyo yung grievances ninyo. Ano yung grievances ninyo? Takot na takot kayo kay Sara. Takot na takot kayo kay Duterte. Kay Digong. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, sagutin ninyo. Please, sagutin ninyo. At kayong mga nakapaligid kay Marcos, kayong mga AFP at mga PNP, pakiusap, wag niyong aawayan yung AFP, PNP. Nasasaktan kami. Galing kami doon. May mga kasama kami ng ex-PNP, may kasama kaming mga ex-military. No? Hayaan nyo lang sila. Bakit? May trabaho silang ginagampanan, mas malaking problema nila. Kung hindi sila tutugon sa hinanaing ng taong bayan, tayo ang tutugon sa hinanaing natin. Tayo. Wala nang iba. Tayo. Tayo ang hihingi sa nagtulong sa sarili natin. Kung hindi sasagutin ng gobyerno ang problema ng taong bayan, tayo ang tutugon. Tayo ang sasagot. Why? Because we are above everyone. We have the sovereign will. Tayo yung pinakamatas. Ito lang yung konstitusyon. Ito lang. Tayo. Ito. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to establish a democratic and just society that shall, and a government that shall embody our ideals. Ideal ba yung magdurog tayo? Ideal ba yung magnakaw? Yung anak mo nga magnakaw, papaluin mo eh. Sisitahin mo eh. Yung kongreso, pinaplanter tayo. Ano? Bawal ba Bawal ba magalit? Oh, iyo, contempt. Yes or no? Tayo na nyo. Yan ang sagot nyo. Ikaw, kilala mo kung sino ka, convicted ka, nagko-contempt ka ng tao. Hanip ka. Baka mawalan ako ng boses Naka-imagine ko. Ikaw. Oh. Convicted ka, criminal. Anong ginagawa mo dyan? Di ba? May bukas ka rin. Oh? Kaya nga, hindi dapat na inaapi. And now, what you're trying to do, after the people are saying lahat ng grievances nila, binabaliktad din yung konstitusyon. Ginagamit yung konstitusyon laban sa amin. Tama ba yun? Mali! Ba't ang hina na sagot nyo? We, the sovereign Filipino people, do ordain and promulgate this constitution. Batas natin yon, kaya hindi kahit sinong Supreme Court, kahit sinong lawyer na hindi naintindihan yan, hindi nyo naintindihan. We, the sovereign Filipino people, tayo ang masusunod. We, the sovereign Filipino people, walang Pilipinas kung walang taong bayan. Walang gobyerno ng Pilipinas kung walang taong bayan. Walang konstitusyon kung wala yung taong bayan. Tayo ang nag-ratify. Isa ako sa nag-ratify. Ikaw, matanda ka na rin. Oh, nag-ratify rin to. Sino matatanda rito, mga senior? Nag-ratify kayo ng Constitution 1987. And we saw to it na meron tayong konstitusyon sa ngayon sa kagustuhan natin. Do ordain, binasbasa natin, and promulgate this constitution. Ano problema ngayon? Anong ginagawa nila? Binaboy! Yun lang ang salita. Binaboy! Pinorkibig! Yung constitution natin. Huwag masyadong magalit. Puso. Oh! You are weaponizing the constitution laban sa Pilipino. Bakit? Makinig kayong lahat, tao sa gobyerno. From President, Vice President na Nabisara, Vice President, Congress, Senate, Armed Forces of the Philippines, 3 branches of government. Pakinggan ninyo. Galit ang taong bayan. Napakahirap bang intindihin nun? Galit ang taong bayan. Ako galit na eh. Matagal ako magpasensya. I have a high tolerance for pain. Hindi na, okay lang. Hiwa-hiwain nyo ko, tatawanan ko lang yun. Patakan nyo ng kalamansi at asin, tatawanan ko lang yun. Tanggalin nyo yung kuko ko, okay lang sa akin yun. Kuryentin nyo ko, okay lang sa akin yun. Dinaanan namin sa akademiyan. No? Uso pahising nun eh. Kaya, pag kami nagre-reklamo na, ibig sabihin, matindi na ang galit ng taong bayan. Matindi na ang hinaing ng taong bayan.
Kaya pag kami nagalit, huwag na natin paabutin ito na kami mismo, BBM, makinig kayo down the line. Huwag nyo nang paabutin na kami mismo magdedeklara ng People's Court. Naintindihan nyo yung sinasabi ko? People's Court. Kami mismo ang lilitis sa inyo. Kami mismo. At lahat ng nagnakaw, lilitisin namin. Ilalagay namin yung death penalty na ilang taon nyo nang hindi binalagay, binaon nyo sa limot. Habang kayo nagre-resolution 10, mga animal kayo. Mga animal kayo. Mainit na naman ang ulo ko, tangina nyo. Wawakin ang inyo. Oo, okay lang. Love you, love you. Hindi ko naintindihan eh. Unsa man na. Yes, we are the sovereign Filipino government. The sovereign Filipino people. And we deserve respect. We deserve respect. Hindi tayo dapat takutin. Nawawala na ako ng boses ha. Hindi tayo pwedeng takutin. Pagkat lahat ng kanilang kapangyarihan, ano sabi sa konstitusyon? All power, all authority emanate from the people. And sovereignty resides with the people. So, bakit nyo kami inaaway? Bakit nyo kami tinatakot? Bakit nyo kami pinupokpok? Kay OJC, pinupok. Tama ba yun? Tama ba yun? Kaya, pero huwag kayong magagalit sa ating PNP. Marami ko kakilala sa PNP na mabait. Pero pagka pinukpok kayo, magalit kayo. Eh, pinukpok kayo eh. Pag tinirakas kayo, magalit kayo. Huwag kayong matatakot mga kababayan. Kasi karapatan natin ang magalit. Karapatan natin. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Ano tayo? Just. Kaya tayo nandito. Kasi ayaw natin maging narco. Oh. Monarchy. Communistic na estado. O, tatlo yung sinabi ko. Narco, puno ng droga. Gusto niyo ba yung anak ninyo? O, sige pare, anak ko, mahal kita, bumili ka ng droga sa tindahan. Gusto niyo yan? Paano maiwasan yun? Presidente Bongbong Marcos, you subject him to a drug test. Para sigurado. Hindi tayo pwedeng tumagal na isang araw na merong presidente na bangag. Patunayan mo, hindi ka bangag. Ano lang? Tapos nun, anak, magnakaw ka, basta ka kapitbahay, nakawin mo lang ng pera doon. Tama ba yan? Because that is not our ideal. That is not the ideal of the Filipino people. Galit tayo sa magnanakaw. Lalong galit tayo sa buhaya. Mga plunderer. Kaya dapat tumayo kayo mga kababayan. Bukas, one time, big time. Lahat ng pwede, pumunta kayo. Bawat Pilipino, pumunta kayo. Yung mga nasa probinsya, pumunta kayo sa probinsya ninyo. Ewan ko, mahalang traffic, mahalang aeroplano eh. Pumunta kayo sa inyong mga lugar at doon kayo sama-sama magtipon. Cebu, Mindanao, lahat ng area. At kunan ninyo, mag-live kayo, ipakita nyo at minomonitor tayo ng Amerika. Gusto nilang makita na lahat tayo nagagalit. Hindi pwede ito. Hindi pwede. We, the sovereign people, will say, it is enough. Ayaw na namin ito. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless everyone.